Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Math, Quarter 1, Week 5. Kabuuan ng mga perang papel at barya. Sa nakaraang aralin, napag-aralan mo ang tungkol sa pera. Nalaman mo ang kahalagahan at gamit nito. Natutunan mong isulat at basahin ang pera ng ating bansa. Ngayon naman, ikaw ay inaasahang matutunan kung paano kinukuha ang kabuuan ng mga pera, barya, papel o sentimo kapag ito ay pinagsama-sama. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Subukan mong ibigay ang kabuuang halaga ng mga sumusunod. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Narito ang unang bilang. Una ay lalagyan muna natin ito ng mga halaga. 10 piso, 10 piso, 10 sentimo, isa pang 10 sentimo, 10 sentimo at isa pang 10 sentimo. Kapag ito ay ating pinagsama-sama, ay magkakaroon tayo ng kabuuang halaga na 10 piso at 40 sentimo. Sa ikalawang bilang, 10 piso, 5 piso, 1 piso, magkakaroon tayo ng kabuuang halaga na 16 na piso. Sa ikatlong bilang, 20 piso, isa pang 20 piso, at 20 piso kapag ating pinagsama-sama ay magkakaroon tayo ng kabuuang halaga na 60 piso. At sa panghuling bilang, 50 piso at isa pang 50 piso kapag ating pinagsama-sama ay magkakaroon tayo ng 100 piso. Sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel o peso bill, pagsamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng addition. Lagyan ng peso sign bago ang bilang. Tingnan ang halimbawa sa ibaba kung paano ibinigay ang halaga. Basahin at unawain mong mabuti. Tingnan ang larawan. Ang 4 na 25 sentimo ay katumbas ng piso o 1 piso. Ang 5 tigpipiso ay katumbas ng 5 piso. Ang 2 piso ay katumbas ng 10 piso. Ang 10 piso ay katumbas ng 20 piso. Kung hindi umabot sa 100 ang kabuuan ng sentimo, binabasa ito ng sentimo at isinusulat sa simbolong ito. Ginagamit ang tuldok bilang simbolo upang ihiwalay ang piso sa sentimo at binabasa naman itong and. Kapag sa Tagalog, ito ay at. Tingnan natin ang halimbawa. Isang 10 piso at isang 25 sentimo. Tuldok o decimal point ang naghihiwalay sa piso at sentimo. Kung ito ay ating babasahin, 10 pesos and 25 centavos. Kapag sa Tagalog naman, 10 piso at 25 sentimo. Gawain sa pagkatuto bilang 2.
Basahin ang maikling talata sa ibaba. Unan ang patlang at kahon ng tamang bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito naman ang maikling talata. Mahigpit na ipinatutupad sa mga bahay ang paghiwa-hiwalay ng mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok. Naisip ni Pepe na ibenta ang naipong basurang hindi nabubulok sa junk shop. Magkano kaya ang kabuuang kinita ni Pepe? Ang kanyang kinita sa mga dyaryo ay 20 piso at 75 sentimo. Ang kinita naman niya sa mga dyaryo ay 21 piso at 25 sentimo. At ang kanyang kinita sa mga lata naman ay 14 na piso. Narito ang kanyang mga kinita. Kung ito ay ating pagsasama-samahin, ay mayroon siyang kinitang 56 na piso. Tandaang muli na sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel o peso bill, pagsamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng addition. Lagyan ng peso sign o kaya ay centavo sign bago ang bilang. Kung hindi umabot sa 100 ang kabuuan ng sentimo, binabase ito ng sentimo. Gumamit ng tuldok na simbolo upang ihiwalay ang piso sa sentimo at binabasa naman itong at. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang maikling talata. Sagutan ang mga tanong at isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang maikling talata. Sina Pamela at Gab ay magkapatid. Namasyal sila kasama ang kanilang magulang upang bumili ng sapatos. Ang halaga ng sapatos na nabili ni Pam ay 100 piso. At ang pera naman na kanyang naipon ay nagkakahalagang 100 piso. Ang halaga naman ng sapatos na nabili ni Gab ay 75 piso. At ganun din ang kanyang naipon, 75 piso. At para sagutin ang mga tanong, sa unang bilang, magkano ang sapatos ni Gab? At ang tamang sagot ay tama, 75 piso. Sa ikalawang tanong, magkano ang kabuuang pera ni Gab? Ang tamang sagot ay 75 piso. Sa ikatlong tanong, magkano ang sapatos ni Pamela? Ang tamang sagot ay 100 piso ang halaga ng sapatos ni Pamela. Sa ika-4 na tanong, magkano ang kabuuang pera ni Pamela? At ang tamang sagot ay 100 piso. Sa ika-5 tanong, magkano ang kabuuang pera ni Gab at Pamela? Ang tamang sagot ay 175 piso. At sa panghuling tanong, bilang isang bata, paano ka makatitipid? Ang maaaring sagot ay maaari kang mag-ipon sa iyong alkansya. Ang sunod naman nating pag-aaralan ay paghahambing ng perang papel at barya. Mahalagang nauunawaan natin ang kahalagahan at halaga ng bawat pera o salapi. Ang paghahambing
ay isang paraan upang maunawaan mo ang halaga ng bawat pera. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng iba't ibang salapi o pera gamit ang mga simbolo sa paghahambing, tulad ng greater than, less than, at equal. Bilang panimula, may gawain sa ibaba gamit ang paghahambing. Subukan mong gawin upang maunawaan mo ang araling ito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Paghambingin ang mga pera gamit ang simbolo sa paghahambing. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa number 1, tingnang mabuti ang larawan. At ang tamang sagot ay 20 pesos is less than 50 pesos. Para sa number 2, ang tamang sagot ay 20 pesos is equal to 20 pesos. Dahil kapag pinagsama-sama natin ang dalawang 10, ay makakabuo tayo ng 20 piso. Para naman sa number 3, ang tamang sagot ay 200 pesos is greater than 100 pesos. At para sa number 4, ang tamang sagot ay 11 pesos is equal to 11 pesos. Basahin ang maikling talata. Pansinin kung paano pinaghambing ang pera sa ibaba. Isang araw, naisip ni Raul bumili ng bagong sombrero gamit ang naipon niyang pera sa buwan ng baon. Makabibili kaya siya kung ang presyo ng sombrero ay 98 pesos? Paghambingin natin ang presyo ng sombrero at pera ni Raul sa ibaba. Ang presyo ng sombrero na nais bilhin ni Raul ay 98 pesos. Samantala, ang pera ni Raul ay 90 pesos. 98 pesos ang halaga ng sombrero na gustong bilhin ni Raul. At 90 pesos naman ang kanyang pera. Subukan natin itong paghambingin. Kung magkapareho ang mga unang digits, paghambingin naman ang kasunod na digit. Paghambingin ang kasunod na digit. Ang 8 ay mas malaki kaysa sa 0. Kaya naman, ang 98 pesos ay mas malaki kaysa sa 90 pesos. Isinusulat ito sa simbolo na 98 pesos is greater than 90 pesos. Sapat ba ang pera ni Raul? Hindi sapat ang pera ni Raul upang bumili ng sombrero. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Paghambingin ang presyo ng mga gamit sa paaralan sa halaga ng pera gamit ang greater than, less than, at equal. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ang halaga ng lapis ay 20 pesos at ang pera naman ay 25 pesos. Kung ito ay ating paghahambingin, ang tamang sagot ay 20 pesos is less than 25 pesos.
Sa ikalawang bilang, ang halaga ng crayons ay 20 pesos. At ang pera naman ay 15 pesos. Ang tamang sagot ay 20 pesos is greater than 15 pesos. Sa ikatlong bilang, ang halaga ng bag ay 365 pesos. Samantala, ang pera naman ay 200 pesos. Ang tamang sagot para dito ay 365 pesos is greater than 200 pesos. At panghuli, ang halaga ng glue ay 45 pesos. Ang pera naman ay 50 pesos. At ang tamang sagot ay 45 pesos is less than 50 pesos. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang halaga ng mga pera sa padlang. Paghambingin ito gamit ang simbolong greater than, less than, at equal. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa number 1, ang halaga ng mga pera ay 30 pesos at 40 pesos. Kung ito ay ating paghahambingin, ang tamang sagot ay 30 pesos is less than 40 pesos. Sa number 2, ang halaga ng mga pera ay 25 pesos at 15 pesos. At ang tamang sagot ay 25 pesos is greater than 15 pesos. At sa number 3, ang halaga ng mga pera ay 56 pesos at 50 pesos. At ang tamang sagot ay 56 pesos is greater than 50 pesos. Gumagamit tayo ng simbolo sa paghahambing ng greater than o ginagamit kung ang bilang sa kaliwa ay mas malaki kaysa sa kanang bilang. Ang less than o ang simbolong less than ay ginagamit kung ang bilang sa kaliwa naman ay mas maliit ang halaga kaysa sa kanang bilang. Ang equal o equal sign ay ginagamit kung ang nasa kaliwa at kanang halaga ay magkapareho o magkatumpas ang halaga. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gamitin ang less than, greater than, at equal upang paghambingin ang halaga ng pera sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, ang tamang sagot ay 10 pesos is less than 20 pesos. Number 2, ang tamang sagot ay 40 pesos is equal to 40 pesos. Dahil kapag pinagsama-sama natin ang dalawang 20 pesos, ay makakabuo tayo ng 40 pesos. At sa number 3, ang tamang sagot ay 15 pesos is less than 20 pesos.
At sa number 4, ang tamang sagot ay 100 pesos is equal to 100 pesos. Kapag pinagsama-sama natin ang dalawang 50 pesos, ay makakabuo tayo ng 100 pesos. At sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay 50 pesos is greater than 40 pesos. Hanggang sa muli mga bata,